magbigay lang tayong konting idea. Si Chris ngayon, he's a crypto investor. Yun nga, can you discuss a little bit, ano ba yung cryptocurrency? So, ang cryptocurrency ay the digitization of money. Okay? Kasi ngayon, money is physical, di ba? Ang problem ng physical money is mahirap siya i-move around to different places. Limitado siya sa bansa mo. Ang cryptocurrency digitizes money now, allows it to be able to be transported all over the world na mawawala na yung mga boundaries of the physical money. Pareho siya sa naalala mo yung panahon natin, yung mga VHS tapes. Para makanood ka ng pelikula, kailangan ka makakuha ng VHS, magre-renta ka pa. O kaya makikinig ka ng music, pupunta ka pa sa record shop, bibili ka ng music. Ano nangyari sa mga yon? Wala na. Na-digitize ang movies. Ngayon, nasa Netflix na. Now, it's digitized and it's now democratized. Ngayon, kahit sino pwede na makanood ng mga palabas na to. Sa mga music, ganun din. Nung na-digitize yan through Spotify. Ngayon, kahit sino pwede na makakuha ng music na yun without having to get the physical item. Hindi, ngayon dito rin sa Pilipinas di ba? Imbis na perang pinambabayad mo, di ba yung e-wallet? GCash, nung panahon ng pandemya, dun biglang pumutok ang GCash. Tama. Oo, dahil doon. And that's the most important thing is digitizing everything actually allows it to be free, to be borderless. At yun ang nagawa ng cryptocurrency sa pera. Okay, kailan ka pumasok nung crypto? Kailan pumasok? So, pumasok ako sa Bitcoin noong December 2019. Magkano nun yung nabili mo nung mababa pa? $7,000 per Bitcoin. Wow! $7,000. Pero Chinky, I just have to say, nung time na yon, the year before that, Bitcoin was at $19,000. Tapos bumagsak. Tapos bumagsak, lahat natakot na. Tapos 99% ng mga kaibigan ko, nagbenta. Sinabi sa akin, huwag kang pumasok sa Bitcoin. You're crazy, napapasukan mo Bitcoin. So talagang naintindihan ko naman yung takot nila. Pero ako kasi yung tipong tao na pag may nakita akong bagong technology, pag-aaralan ko siya not to support the best case scenario, but to try to prove na hindi siya nag-work. So naghanap ako ng mga iba't ibang mga research to show that Bitcoin was not going to work, na wala siyang value, na palpak siya, na scam siya. And you know, after ko pinag-aralan lahat yon, lumabas, maganda yung Bitcoin. Wow. I couldn't poke any more holes. It held water. Sabi ko, okay to. Then I invested. Yun nga, 7,000 ngayon, magkano na per Bitcoin? $42,000. Oo, 42,000. Pero ito lang, FYI, FYI, mga friendship, nagkaroon din ng scare ng 2 years ago. Yes. I think bumagsak ang Bitcoin, di ba? Yes. Up to what level? So from $7,000 in 2019, umakyat siya to $67,000 in 2021. Tapos bumagsak siya all the way to $15,000 noong 2022. Oo. 15,000. So I'm sure bumili ka ulit at 15. Yes, bumili ako ulit. At 15. Na nung time na yun na nga naman, pareho na naman, natakot yung mga tao. Tama. Pero dahil naintindihan ko yung volatility niya at ano ba yung value ng Bitcoin, kaya hindi ako nawalan ng hindi ako natakot. Bumili lang ako ulit. Dinagdagan ko pa. Oo. Yes. So, in other words, ngayon ay nasa 40 plus na. Oo. Yes. Anong projection mo ngayon sa Bitcoin sa palagay mo? By January, I expect Bitcoin to be at $50,000 na. Wow. By April, siguro tatama yan ng $60,000. And by 2025, siguro aabot yan ng mga $200,000+ per Bitcoin. At hindi yan hindi lang yan random guess Merong may science behind it. So, ibig sabihin, magkakaroon ng bull run to? Magkakaroon yes, ng actually, bull run. we are currently in the bull run. We are at the bottom, ground floor of the bull run. It is about to go. So, ngayon, di ba, interesting to. So, ngayon, may possibility na tumaas siya talaga. Yes, hindi nga possibility. It's inevitable. Sigurado na yan. Ang tanong lang, kailan? Ayun. Kasi alam mo, tinitignan ko ang mga investments ko based on kung ano ba yung fundamentals niya. Ano ba yung totoong halaga niya at bakit siya mahalaga. So kaya, at saka sa Bitcoin, pinag-aralan ko to, based on all the assets all over the world, Bitcoin is the highest performing asset over the last decade. Tama. Totoo yun. Na kahit
kahit na inad mo na lahat ng mga iba't ibang investments, Oo. mas malaki pa rin yung yung Grabe, no? asset na yun. At saka yun nga, ito yung kailangang tatandaan nyo, pagka isang one of the best investors in the world na siyempre si Warren Buffett, na sinabi niya, di ba? When people are afraid, be greedy. And when people are greedy, be afraid. So, iyan exactly ng ginawa mo, di ba? Na, kunyari, takot ang mga tao, bumibili ka. Pero pag nagbebenta ang mga tao, di ba? Anong ginagawa mo? Pag pag takot ang mga tao, ako yung bumibili. Pag sila yung sobrang excited na gusto ikaw na nagbebenta. Oo, magbebenta na yan. Oo, grabe.